Yan. Laki. Ang laki po ng ating ulalong nakuha. Nag-aano po kasi tayo ng mixture para sa potting natin ng magsisidling po tayo ng kakao. For the meantime po, dito po muna tayo nagsisidling ng kakao dito sa tabing bahay. Kasi di pa po tayo makaalis para basta. So dito muna tayo nagsisidling. Total naman po ay palalakihin pa po natin yan bago po natin mailipat po sa bundok. Kasi mag-i-establish po ako ng kakao plantation. Bagamat po meron na po ako ng existing, ay kailangan po natin ng mas marami. Ano, laki. Sa ibang lugar yata po, kinakain yata po ito. Grabe oh, kakatakot. Ano. Kasi po itong lupa na to, siya po ito yung mga siya po ito yung mga pinagtistisan po ng ng kukulamber na ginamit po natin sa beddings para sa mga broiler natin dati. Ay ito po yung gagamitin ko ngayon sa pagpapating sa mixture po natin dito sa kakao. Okay. Kasi nagbabad na po ako ng buto ng kakao, yung mga selected beans po natin para gawin pong sa seedlings. Yan. Kailangan po ay selected po yung ating mga seedlings. Kasi kung bibili pa po tayo, mas mapapamahal pa po kung bibili pa. So ako na lang po yung nag seedlings. Try ko pong ibahog to sa mga sisiw. Yan. Ito po yung dati kong broiler area. Kaso nagtigil na po ako sa pag-broiler. Hindi ko po alam kung itutuloy ko. Yan. Samahan niyo po ako mga kapambira. Ito po muna yung vlogs ko ngayon. Dito po tayo sa likod bahay. Ayan. Po tayo. Magpapating tayo. Naging bodega na po yan. May mga ilang manok po dyan. Ayan. And dito ko po tinambak yung ating mga nakita nyo po yan, sobrang taba po ng lupa. Sobrang taba. Ayan. Para po sa ating hindi ko po siya tinapon kasi alam ko po magagamit ko po ito in the future talaga. Kaya di ko po tinapon. Laki po, nakakuha na naman tayo. Laki. Ayan po. Ayan po, may nakuha na naman po tayong ulalo. Grabe, bogkot sa mga manok ni Bayaw. Op. Grabe po, dami. Pakain po natin sa manok. Ako. Ayan, at kung makikita po ninyo, dito lang din po ako nagkuha ng yung lupa po natin na marami kasi yan pong ilalim na yan, puro ipot po yan ng manok. So mataba pa naman po yung lupa, so nakikita po ninyo. Ayan. Kaya dito na po ako kumuha. Tapos gagawin ko na lang din po yung composting area pag lumalim na po yan. Ayan.
Ayan. Marami po yan. May mga manok po tayong alaga dito. Napailan-ilan. Mga ano po yan. Crossbreed po natin sa native. Kasi siya po yan yung malalaking manok. Oh. Ayan, naroon po. Yung ano natin, nakalimang ganyan na po tayo. Kasi ito po yung ilang piraso ko lang nakakaw. Ang nangyari po kasi, marami po kasing manok dito na mga alpas. Baka po i-ano ko to. Secure ko po, babakudan ko po kasi na ano po ay kinakahig po ng manok. Ayan o. Ayan o, kung wala na pong laman yung iba, kinakahig po ng manok. Eh akala ko po ay malalaking buto siya, hindi naman papakailaman ng manok. Pero ignorante po ang manok sa kakao kaya tinetestingan po nilang kahigin. Pero ito pong mga beans na to, ito ano po ito, mga selected beans na po to. Kung bakit ko po gusto mag-seedling na lang para selected ko po yung ano, yung beans na itatanim po natin. Ito po yung lahi niya. Ang importante po sa akin, malalaki po yung buto. O di ko na po di na po sa akin pinag-uusapan kung anong variety. Opo, basta ang importante po sa akin, malalaki po yung buto. Tapos resistant po sa sakit kasi may mga sakit din po dito ang kakao. Yun po yung aking tinitingnan lang sa pagpili. Opo, kasi kung bibili pa po ako ng mga seedlings, mahal din po ay. Opo, kaya mag-seedling production po tayo. Yun lang po ang importante, malalaki yung buto plus resistant sa sakit. Tapos maraming mamunga syempre. Yun po yung important. Marami po dito mga existing na nakakaw. Ang nangyayari po, mahina po yung pamumunga niya, madali pong tamaan ng sakit, tapos maliliit po yung buto. Opo, doon sa mga binibilan ko dito sa Camarines Norte. Kaya po, yan, pag magtatanim po kayo, dapat talaga ay selected po yung beans. Opo. Di baling hindi imported yung iba't ibang variety na sinasabi nila. So, basta ang mahalaga, malalaki po yung buto. Kasi para madali po mag-process. So, para naman po sa akin pong pagkaka-experience sa kakao, halos pare-pares lang naman po ng lasa ang iba't ibang variety. Para sa akin lang naman po yun. Kaya gusto ko yung malalaki talaga para mas marami pong production ng tableya. Kasi nagkakaroon din po ng shortage dito sa Camarines Norte. Kaya makapag-establish tayo ng stable na kakao production, opo, ay di tayo maubusan ng supply. Meron po tayong sarili. So tayo pa rin yung masusunod sa presyo natin kasi tanim po natin yan, hindi mo po natin binili. Yun po yung ating sinisecure. Kaya ayan, kaya po nagtatanim tayo ngayon. Ayan. Salamat po mga kapambira sa mga naka-order na rin nga po pala ng tableya natin. Thank you so much po at salamat po sa inyong pagtangkilik. Sariling gawa ko po yun talaga. Opo, lahat. Ako po ang gumawa nun. Salamat po ng marami sa inyo. Tara, samahan niyo po ako, mag-ano po tayo, magpapating na po tayo, yung maglalagay tayo ng lupa doon sa mga plastic. Po yung mga kalabasa namin, may mga bunga po. Andito lang po sa likod. Ayan. Yung nakaraan po, inarvest na po namin. Tapos may manok po ako ditong alaga. Try kong ibang po itong ibang po itong ating tayong gagawin nila dyan. Pari ko. Asan na? Uy! Nag-aagawa na po sila. Nag-aagawa na. Nag-aagawa na po sila. Ala, nag-aagawa na. Ano po yan? Mga crossbreed po yan ng Igon at saka po Shamo. Yun po yung nagustuhan ko. Breed po yan ng Igon at Shamo. Yun po yung nagustuhan kong breed ng manok. Kasi malalaki po yung laman. Dasig po yung katawan nila. I-crossbreed po natin sa native. Isasabay po natin sa kakao production natin. Kasi pwede naman po yan sa ilalim ng kakawan. Yung native chicken natin. Mga malalaking manok po yan. Igon at tuwa-tuwa po yung mga manok. Bating tayo. Yun nga po palang santol. Meron sana po nag-order sa akin, ikukugtuling ko daw.
nahuli na po tayo kasi nag-overripe na po. Kahit po bagong ani po, ayan na, may problema na. Ito po yung ating biniling seedling bag. Opo. Seedling bag po yung mas madaling tawag dito. Hindi ko na po alam kung anong sukat nito. Basta ang mas maganda po kasi sa kakao, siyempre, kung isipin po ninyo paglaki ng kakao, mas malaki yung lupa na lagayan, mas maganda. Kaso kung magmamas production po kayo o kung magsisidling production kayo na pang commercial, pang benta, karamihan po nakikita natin, maliliit lang po yung seedling bag. Kasi po, ang inisip po nila para po sa hauling, mas madali pong dalahin. Pero ito naman po ay dahil po ito ay pang personal, pang sarili po ito, edi lakihan lang po natin kasi para maganda po yung tubo, yung ugat po niya nakakaikot sa loob. Mas maliit na po kasi dito, yung lang, siguro kalahati lang po nito, mayroon po noon, ginagamit din po yun. Pero yung dahil pa sarili nga po, iniisip po natin mas makakabili yung kakao. Hindi po nakokontrol yung ng ugat. So malawak po yung iikutan niya. Tapos ito po, nagawa rin po tayo ng pangsaldok. Plastic lang po ito na plastic bottle na pag inanap po natin sa lupa. Ganyan, pag sinaldok po natin, hindi masusugat yung kamay natin. So, at the same time, paglagay po sa plastic, mas madali. Kaya po ang diskarte ng sa pag-farming po kasi, diskartehan lang. Tapos, syempre, pag hindi mo po ginamitan ng diskarte, mapapagod ka pong masyado. Sobra-sobra yung pagod mo, hindi naman mako-compensate. Kaya, kailangan diskarte rin po talaga. Hindi pwede puro pagod lang. Dapat marunong ka rin diskarte. Kaya, para konting oras lang po yung ginagawa mo, pwede kang kumita. Ayan. Saka at the same time, libangan lang din po. Ito pong ginagawa po natin, libangan lang din natin. Pero pwede tayong kumita. Tulad po nito, iniisip ko nga po kasi talaga dito ng seedling production kasi malapit po kami sa mga kabahayan dyan. Tapos yung pong kakao naman, pwede ko nga po siyang ipamigay kung talaga, kasi ako rin naman po yung bibili ng mga seedlings. So, at the same time, nakakatulong pa rin po tayo sa kalikasan kasi kakao trees naman po yan, nagiging puno po yan. Kaya maganda rin po itong programa na ito, itong kakao business, maganda rin po siya kasi makakapagtanim tayo ng mga trees, kakao trees din po siya, lumalaki din siya, umiidad din po siya ng matagal din, napapakinabangan hanggang yung productivity niya matagal. Pwede siyang umidad ng 30 years at namumunga pa po siya ng maayos. Kaya po maganda po ito. Maganda po, mabilis lang po magsilid. Ayan. Na po yung hindi na po natin kailangan dasikin kasi po sana po yung madadasik. Ayan, ito na po yung ating lupa. Mataba naman po kung nakikita po. Ayan, bakit nga po ba natin sinisimilya pa natin yung kakao? Pwede namang idirekta na sa lupa. Tatanim natin o isa. Mahirap po kasi noon. Yung management po noon, halimbawa nagpalinis ka na ng isang hektarya, mas mahirap kung i-manage yung didirekta mo na doon. Although pwede po yun mangyari kasi kahit nga po itapon mo lang yung kakao, bumubuhay na po yun. Pwede rin po yun, kaso po marami pong mortality yun kasi marami pong kalaban sa field. Pwede po siyang kainin ng daga, pwede siyang tukay ng manok, pwede siyang mapalibutan ng mga damo,
ano ba, marami. Pwede siyang mababad sa tubig, hindi po tutubo yung seeds na ina natin. Kaya po, sinisidling po muna natin siya para pag ano na po siya, pag plantable na po siya, siguro po mga 1 ruler and above na po yung height niya. Tapos yung dahon po niya marami na rin po. Tapos yung cotyledon po niya natanggal na po yung seeds mismo, 'di ba? Umaangat po yung buto niya. Pag natanggal na po yun, tapos 1 meter and above na po siya, ay 1 ruler and above, pwede na po siyang itanim, hindi na rin po siya masailan, madali na po siyang mabuhay. Kaya mas mamomonitor po natin yung kanyang paglaki habang nasa seedlings muna siya, habang nasa sinisidling po natin siya. Mas mamomonitor po natin, mas maiiwasan po natin yung mortality o yung pagkamatay ng mga buto. Kasi pwede po yung mamatay pag nababad po sa tubig. Yan. Opo. Tapos kinain po ng kung anong elemento sa lupa, mga ano ba yun. Pero bihira naman po sa ganito kalaking buto ang yung nabubulok, bihira po. Karamihan po yung common po yung sa tubig, nabababad sa tubig. Tapos yun nga, inaano ng mga manok yun. Ang mas maselan po yung mga maliliit na buto. Pero itong ganito pong trace, madali lang po siya. Siguro po kung nagtanim ka ng magsidling ka po nito ng 100, nasa 80% po nito mabubuhay. Kasi po siya, hindi man po siya mahirap patutuin. Ayan. Saka po mas gusto ko rin po ako yung magtatanim, ako rin po yung magpa-production kasi ang gusto ko po, ako rin po yung magpe-ferment nung buto. Kaya po pag namimili po tayo dyan, kung meron kayo mga kakao dyan, kung nakakapanood po kayo, kung marami kayong tayo ng kakao, namimili po ako ay per bunga, per pods, hindi po per kilo ng buto. Kasi mas gusto ko po, ako po yung magpe-ferment kasi napaka-importante po nung sa Tablea production. Masisigurado mo na yung fermentation ay maayos, maganda rin po yung kalalabasan ng iyong Tablea, mabango at masarap. Yun po yung sikreto doon. Kaya mas gusto ko po ay ako yung bibili ng pods, yung bunga. So kung magkakaubusan man sa labas, at least po meron tayong sariling tanim. Hindi tayo mauubusan. Ayan na po, marami-rami na rin po yung ating natapos-tapos na paglagyan. Tapos nahati na rin po natin yung lupa. Dito ko rin po ilalagay yan kasi wala po akong ibang mapistuhan. Kukulambuan ko na lang po at para hindi po matulad dun sa una kong gawa na kinahig po ng mga manok. Ayan, kung isipin po ninyo kung lahat po yan ay magiging puno at mamumunga, napakarami na po yan. Ngayon po konti lang po yan tingnan, pero kung siguro estimate ko po mga nasa 30 piraso na po yan. Kung mamumunga po yan lahat, meron kayong ganyan, sobrang dami na po yan. Sa isang puno po, magbunga lang po yan ng tigba 20 piraso. Madami na po yun. O, ilang kilong Tablea na rin po magagawa niya. Pero mas marami pa po ang kailangan natin, kaya sisipagan pa natin para magtanim ng ng ganito, ng kakao. So kasi po mas marami, mas maganda. Yung iba po dyan, syempre di rin po may iwasan, may mamamatay din po dyan. Yan, tuloy doon natin yung paggagawa nitong pagpapating po. So, ginagawa ko lang po ito ay tulad po ngayon, spare time po natin. Meron po tayong sobrang oras. Wala po tayong hindi po tayo naglabas ngayon, kaya dito po tayo ngayon. Yan. Salamat po mga kapambira. Mamaya po papakita ko po sa inyo kung paano ko ilagay yan, kung paano ko pag-seedlings yan. Yung buto ko kuhain ko pa po doon, binabad ko sa bahay. Ayan, natapos na po natin. Wala na po akong seedling bag. Okay na po yan. Ilang oras ko pong ginawa, mga 2 oras. 1 oras lang po siguro. Tapos meron po ako ditong kulambo na hindi na ginagamit. Kukulambo ako na lang din po bago ko po sasalay ko po yan dito sa dito nga din pipisto. Kasi ang kakao po kasi nung nag-aaral pa po kami, saka po in-introduce ng mga government sa atin, ang kakao daw po is kailangan ng shade. Opo, yes po, totoo po yun. Kailangan po ng shade kapag nag-uumpisa pa lang po yung inyong seedlings. Ayan, pag nag-uumpisa pa lang po yan, hanggang hindi pa po yan lumalaki,
mga, kasi ang edad lang po niyan para mamunga po yan 3 years lang. Sa experience ko po, ito po, experience ko lang po kasi nagtanim din po kami sa sa ilalim ng nyugan. Opo, kasi sabi daw pwede daw pong intercrop sa nyugan. Opo, alam ko po makaka-relate po dito yung nagtanim niya sa silong ng nyugan. Ang nangyari po, hindi po namunga ng maayos kasi nga po fully shaded po yung nyugan. Opo, sa umpisa kailangan po ng shade, pero habang lumalaki na po siya, dapat po is wala na siyang shade. Siya na po yung mismong trees na nagko-cover dun sa lupa, sa sarili niyang puno. So pag ganun po, kaya po mas makikita ninyo, mas magiging mabunga po yung nasa backyard farm lang, yung nasa backyard race lang na kakao, nasa tabing bahay lang. Pero yung nasa nyugan natin, hindi po namumunga kasi nga po fully shaded. Opo, kailangan po ng kakao ay shade, pero sa umpisa. Kaya po mas advisable according po sa mga sa experience ko din at saka sa mga nakikita ko, mas advisable pong i-intercrop ang kakao sa sagingan sa umpisa. So ang long-term plan ninyo, kakao plantation talaga, yung sagingan habang nag-establish pa kayo ng kakao. Opo, 3 years 'yon. 3 years kayong mag-iintay habang nag-iintay ng kakao, meron kayong saging na hina-harvest. Opo, pero kung sa nyugan po talaga, naranasan ko na po, naranasan rin po ng iba naming mga kasamahan, hindi po talaga advisable. So hindi po talaga fully shaded ang kailangan sa umpisa habang nagpapalaki ka pa ng kakao. Pwede sa saging po mas maganda kasi mataas po yung moisture content ng saging, makakatulong din po doon sa puno ng kakao. Ang ginagawa ko po niyan, tinatagtad ko po yung puno ng saging at tinatagtad ko yun, pinapaikot ko sa puno ng kakao. Yun po yung ginagawa ko doon sa bundok before nung nandun pa po tayo. So babalik po tayo doon ngayon at mag-i-establish nga po tayo nitong mag-i-establish nga po tayo nitong ating kakao plantation. Opo, para meron po tayong supply para sa tablea production po natin, para hindi po tayo nauubusan. So ganito lang po yung gawa ko, unti-untiin ko lang po muna. Although meron po tayong parating ng maraming seedlings galing po sa nag-request din po tayo sa DA, pero hindi po ako doon totally magre-rely dito tayo magtatrabaho tayo sa sarili natin, kasi ito po is selected beans po to na ako po mismo nakakita, ako po mismo humawak ng beans, kaya alam ko kung ano yung magiging bunga niya. Yan, kaya itatanim ko na po yan ngayon, tapos antay na lang po tayo ng ilang buwan bago po yan maging plantable na po. Pag umangat na po yan, actually wala po akong hindi ko po nare-record yun po ang kulang ko sa akin, wala akong record keeping. Nalimutan ko na kung ilang buwan na yan, pero probably pa lang po yan, magto 2 months pa lang po yan. Medyo mahina po yung kasi nababagsakan po niya nung tubig, nababagsakan ng tubig, kaya mamaya tatanggalin ko po yan, i-clearing ko po yung ibang dahon ng saging. Pero goods pa naman po yan. Na-interrupt din po yung paglaki nila, gawa nga po nung kinakahig din ng mga manok. Pero ito sana kasi may kulambo tayong gagamitin, magtuloy-tuloy po yan, mas mabilis po yan. Mag-update po tayo dyan. Sinalay na po natin. So bakit ba natin sinasalay? Unang-una, siyempre para matipid yung space. Pangalawa, para madaling bilangin. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. So 11 times 5. So yan po ay 55 seedlings po yung magagawa natin ngayon. Ayan, kukuhain ko po yung ating seeds para maitanim na po natin. So ito na po yung ating binabad na buto ng kakao. Opo, binabad ko po ito ng 2 araw. Ito po yung aking discard na ginagawa hanggang sa lumabas po yung kanyang major roots, yung ugat. May kunting po yan. Kung makikita po ninyo, yan po, kung makikita po ninyo, meron po siyang puti. So yan po yung ibabaon ninyo sa lupa pag ganito po yan patayo. Kung wala pa pong ganyan, pwede nyo pong i-direct na kadin nyo na po ibabad. Kung alin po yung nakakapit dun sa alibutod niya sa gitna, yun po yung ibabaon nyo sa lupa patayo. So kasi po yan, ang angat po niyan, pag aangat po itong buto na to, hanggang lumalalim yung ugat, ganun po ang mangyayari. So pag nabaligtad po ninyo yun, mahihirapan po tumubo.
Kaya po tips po yun na huwag nyo kakalimutan. Ayan o, yung ugat na yan, yung nakakapit mismo dun sa ano niya, dun sa, yung nakakapit mismo dun sa kinakapitan ng seeds, yun po yung tutubo ang ugat, dun po yun. So ibabaw na po natin to isa-isa. Ito pong mga beans na to ay selected beans po ito na galing po dun sa mga pinamili kong cacao pods. Ako po mismo ang pumili. So mas gusto ko po yung ganon kasi mas sigurado po ako na malalaki yung buto, maganda yung bunga, malaki yung bunga, at nakita ko naman mabunga yung puno. So yun po ang sa pagpili. Kasi kailangan yung talim natin, hindi tayo magsisisi kasi 3 taon po nating aantayin yan bago mamunga. Yung iba po, yung mga nabibili po natin sa merkado, mga grafted na. So mas mabilis po yun. Ito seeds, magsisimula sa seeds 3 years. So okay lang naman, maiksing panahon lang din naman po yung 3 years. Di ka po nagmamalay nun, pag may tanim ka, meron ka nang aanihin. So tayo na po at magtanim. Ayan, ganito lang po yung pagtatanim mo. Mamaya ko na po siya didiligan, basta ibabaon ko lang po yan ng ganyan, no? Ayan, tapos babaon ko lang po yan ng ganyan. Mamaya ko na po didiligan. Basta wag po kayong magkakamali sa pagkatusok niyan. Wag po kayong malilito. Ayan. Wala pong mga ugat ibig sabihin medyo mabagal po ang germination nila. Yung mga may ugat po na ito mabagal so nandito na po yung mga may ugat na, kaya arangan na po natin. Ay, didiligan muna pala natin. Ayan na, nadiligan na rin po natin. Tapos hindi ko na po naipakita pagdilig, sinabuyan ko lang po ng tubig, tapos kailangan po sprinkle lang. Dinamihan na po natin ng tubig kasi yung mga manok kanina nag-ano na po dito ay kasakluban ko na po ng kulambo. May mga alpas po kasing manok dito. Pero kung wala man pong manok sa taniman, okay lang po kahit walang saklub. Hindi man po yan masailan. Ayan, nakulambuan ko na po kasi lang po yan. Mga 2 weeks lang naman po siguro, pwede ko na po tanggalin yan. Basta makaangat na po yung yung buto. Tapos makapagdahon na po siya kasi tulad po dito marami pong namatay kasi kinahig na po ng manok. Marami po kasi manok dito ng alpas. Mahirap naman pong ikulong din yung manok. Ay sobrang dami. Kaya ikukulong na lang po natin yung halaman. Kung hindi kayang ikulong yung manok, ay di halaman na. Naririnig po rin yung mga manok. Manok po yan ni Bayaw, kapitbahay po namin. Bagong kulambo po yan, di man po namin nagagamit. Yan, thank you so much po mga kapambira. Salamat po sa inyo. Mag-update po tayo dyan sa ito pong mga saging ito, babawasan ko ng konting dahon kasi para po masikatan ng araw. Kahit ika-count. Babawasan ko po ng dahon. Kaso pataas na pala. Ayan na po yung ating yan, tapos mga ilang araw lang po makikita na po natin yan, mag-update po tayo. Clearing ko na po yung mga saging. Ayan thank you so much po mga kapambira. Salamat po sa inyong panonood. Yan po muna yung vlog natin ngayon. Sa likod bahay lang. Laki po ng barita kong pinagawa
Thank you so much po mga kapambira at see you tomorrow po. See you on my next vlog. Bye-bye!